Hey mommies, it's Saturday today, 6 days ng aking postpartum. Last Saturday ako nanganak. And ito, nagre-recover na. Pero sobrang sakit ng ulo kasi walang tulog. Pero okay lang. Today ay dadalhin namin si baby sa Gerochi Clinic sa Makati. Yun yung nagtatanggal or nagre-release ng lip tie and tongue tie. Doon namin dinala si Prime nung baby pa si Prime. Less than ano lang din siya nun. Mga 2 weeks old si Prime nung dinala namin. Ngayon mas maaga, 1 week old. Almost a week old. Dadalhin namin si baby Kenzie para ma-release yung lip tie. Hopefully wala nang tongue tie. And ayun, sana mas maging okay yung latch niya, makapag-deep latch na siya sa akin at mas ma-regulate yung kailangan niyang breast milk. And yun lang naman yung prayer namin, maging successful ang kanyang lip tie release later. Wag siya masyadong umiyak. Mag-latch na siya kaagad sa akin ng maayos at mabusog siya palagi tuwing dedede siya sa akin. So yun, keep us safe today, Lord. Sobrang kaba na naman, pero dahil napagdaanan na namin to kay Prime noon, thank God na may idea kami and may experience para alam na namin this time yung mga dapat gawin. So, ayun, nandito ako sa kusina. Tulog si baby. And maya-maya alis na kami. So, habang tulog siya, nandun siya sa swing. Pinabantayan ko siya kay Pao. And then, ganito muna yung kain namin. Ako muna, and then after ko, saka sila kakain ni Prime ng lunch. Ayan, manas pa din ang momshi. So, sabi nila kasi nagbasa-basa ako 2 weeks pa bago magsasubside yung pamamanas. So, sana makalakad tayo ng maayos. Thank you, Lord. Ito ang ulam natin, okoy and Shanghai patty. I mean, yung burger patty na hindi na namin binalot ng wrapper. Ginawa na lang namin patty type. So, kain tayo, momshies. Ito, okoy na gulay ito. Nakapag-pump ako ng 1 ounce. Thank you, Lord. Almost 1 ounce pala siya. Bale, 20 ml. So, thank you, Lord. Ito yung ipapainom ko sa kanya. Mamaya kasi magbubook na kami ng Grab. So, mamaya pag nagutom siya, since hindi nga siya nakakapag-latch sa akin pa ng maayos, ayan, meron na siyang milk for later. Ang problema ko na lang is, ayun, kapag after 2 hours na naghanap na siya ng milk, struggle sa pagpapabreastfeed. Pero kaya natin to. Lord, please guide us. Actually, nagdala ko ng manual pump. So, ito, yung iinumin niya bago kami umalis. And then, syempre, babiyahe pa. Pagdating doon, magugutom siya. So, try ko siya ipa-breastfeed sa breast ko. Pag ayaw niya, magpa-pump ako. Tapos, ipapa-breastfeed ko siya bago siya i-laser. And then, after ng surgery, yun ang pinagdarasal ko. Lord, sana mag-latch na ng maayos si Candy sa akin para hindi na ako kailangan mag-pump. And ayun, talagang kasi iba yung nakukuha ng pump eh. Iba yung pag-suck ng, alam niyo, pag naka-direct latch si baby sa atin, mga mommies. Iba yung amount na na-drain nila. Mas madami and mas magaling silang mag-drain ng milk sa boobs. Unlike sa pump na hindi talaga nakokolect ni pump lahat ng breast milk. Talagang ang baby lang natin ang makakapagpa-empty yun. Ito yung output ko. Actually, nag-increase na siya kasi nung unang araw patak, as in kahit isang patak wala. And gradually nag-i-increase. So, I trust my body naman. And ayun nga, sabi nga nung lactation consultant ko, yung panganay ko, 4 years kong pinabreastfeed. Bakit pa ba ako magdududa sa katawan ko? Bakit pa ba ako magdududa sa breastfeeding journey na tatahakin ko ulit this time around? So, I'm sure it will be a success story. Thank you, God. Outfit check. Where are you going? I'm going to the hospital. To the dentist.
usually pang naglalas ng, I mean, 2 weeks at most. Tulog na si baby. And thank you, Lord. Sobrang praise the Lord talaga. Sobrang saya ko. Nakakolekt ako gamit yung itong breast milk collector. Haka yung tawag nila. Pero particular brand yun. Pero hindi Haka yung brand nito. Milk collector siya. So, ina-attach siya sa isang boob habang nakalatch si baby sa kabilang boob para tutulo ng tutulo. So, ito ang ating na-collect. Meron tayong 20 ml. Thank you, Lord. So, i-ref ko to para mamayang gabi kapag kahirap si baby mag direct latch. Minsan kasi kapag nauunahan niya ng iyak, hindi siya nakakapag-latch ng maayos. So, kina-cup feed namin siya. Yun yung ginawa namin kagabi. Kaya medyo puyat-puyat tayo. Pero okay lang yan. Makakabawi din tayo ng sleep. And ayun, habang tulog si baby. Sasalin ko muna, i-ref ko, and then manonood tayo ng PBB. Today is Pau's birthday. Ito yung simple celebration namin. Request ni Prime. Tutulog si Kenzie and nanonood tayo ng Pilipinas Got Talent. Ito yung letdown ko sa left and right breast nung ako ay nagpapa-breastfeed. So, i-ref ko yan mamaya. And then ako ay nagmamilo and Galactobombs. My favorite lactation treats from Galactobombs. Ito yung kinakain ko nung nagpapa-breastfeed ako kay Prime. Nagpa-pump ako sa office. So, super sarap niya and effective mga mommies. I-try nyo din. Yung pagkwento, yung minahal namin na talent mo nung pinakita mo ng auditions. And I'm happy na ngayon para
2 ounce sugar. Like that. Good morning, mommies. Meron na tayong naipon na 4 na pack. Na tig 2 ounces na milk. 1, 2, 3, 4. Yay! I'm so happy. Ito ay yung mga ano to, let down milk na mga naipon ko. Thank you, Lord. Tutulog si baby sa kanyang bassinet or crib. Dito namin siya nap kapag morning before siya maligo. Pero yun nga, nagbasa-basa ako and hindi nga siya safe na matutulog dito sa swing kasi sa age nila hindi pa stable yung kanilang neck and head. Kapag nag-tilt yung kanilang head, may possibility na baka ma-suffocate. So natakot ako, and then ang routine na lang namin, ito yung pampahele niya, yung swing, and then kapag nakatulog siya, lilipat ko siya dito para mas firm yung kanyang bed and mas makahiga siya ng maayos. Yun yung naging routine namin. Pag dito kasi siya natutulog, na ranasan namin, pinakamatagal na tulog niya is 3 hours. And kailangan pa namin siyang gisingin. Sobrang himbing ng tulog niya dito sa swing na to. Alam ko gustong gusto yun ng mga mommies, pero delikado siya. And it's better safe. 'Di ba? So ayun, yun na yung naging routine namin. Hindi namin siya hinahayaang matulog dito ng matagal. And kapag nilalagay namin siya dito sa swing, meron talaga dapat supervision. Although, one night, dito namin siya pinatulog. Sobrang himbing talaga ng tulog niya. As in, nauunahan ko pang magising yung alarm ko. Tapos, pagkatingin ko ng oras, 2 hours straight na pala. Minsan, 3 hours straight nang natutulog si baby. And ginigising ko pa siya para mag-feed. Tapos tulog lang siya all throughout. Sobrang himbing talaga ng swing na to, pero ayun nga, hindi siya super safe. Lalo na sa age nila. Siguro pag laki-laki na, kapag okay na yung neck nila. Kaya ayan, nandito ang ating crib to the rescue. And kapag gabi naman, nagko-co-sleep kami. So yun ang aking routine so far. Ayan siya. Only latch pa rin kami ni baby. Hindi pa ako naliligo. And, ayun, only latch lang. Pero ang binabantayan ko ngayon is yung latch niya. Si baby is meron siyang lip tie and tongue tie. Until now, medyo ano pa rin yung latch niya. Hindi pa siya super deep latch. Pero I know it will get better. And yun yung pinapractice ko. So, kapag pinapa-breastfeed ko siya, kailangan naka-hamburger hold ako sa breast ko para mapasok niya yung bibig niya and then masok niya ng maayos. Kasi kapag hindi ko inaalalayan ng hawak yung kabilang breast while karga ko siya, hindi siya nakakapag-latch ng maayos. And nag-heal pa yung kanyang surgery or yung kanyang pinalaser namin, yung kanyang lip and tongue. And ayun, hopefully maging okay, maging mahimbing yung sleep niya. And ang binabantayan ko ngayon is yung pag-change ng diaper kasi minsan hindi siya ganun kadami mag-poop and wee-wee. So dapat nakakapag-poop and wee-wee siya everyday. May 6 wet diapers siya. So hopefully yun ang ma-monitor natin and maging successful yung kanyang bowel movement. Tanggal na pala yung pusod ni baby, mga mommy. So kaninang umaga nakita ni Pao na ayun na nga, nung pinalitan niya ng diaper, natanggal na. Tapos ayun, naliguan na din namin siya. And ito yung nap time niya na super tagal. Pagkakatapos na maligo, umaabot ng 3 hours yung nap time niya.
So, ayan. I'm so happy na unli-latch na kami. Hindi na kami nagbubote. Tinanggal na namin yung pacifier. Hindi na rin ako nagpa-pump. So far, yung Haka na lang na milk collector yung ginagamit ko. Umorder pa ako ng 2 kasi isa lang yun. And mahirap lalo na pag madaling araw. Tapos kung mag-collect, tapos magpe-breastfeed ulit siya. Gusto ko pa mag-collect ulit. Kailangan pang sterilize yun every after use. So, ayun, umorder ako ulit. Mura lang naman siya. Hey, mommies. Ito yung na-collect ko na breast milk doon sa right side ng aking boob habang naglalatch si baby sa left. So, ano lang, siguro 5 minutes. Nakaano tayo. 40 ml. And then, pagsasamahin ko sila once na same na sila ng temperature. Ito yung nakolek ko from last night. Tapos ito, isasalin ko lang siya dito. Tapos re-ref ko muna. Then pag same temperature na, saka ko na sila pagsasamahin and ibabag. Ayan. Tapos ilalagay natin siya sa bag. Then freezer.